my beloved Boss Mike Severa. Okay, K2. Di ba? Morales, ikaw na magsalita. Oh shit. Balata motor na eh. Recently. Di ba? Kasi, walang nagpapatotoo sa kanya. Ang sagot niya ngayon, dahil siguro nakita, siya naman nagsabi na walang nangyari sa report eh. Hindi natuloy eh. So, Eto yun, walang nakakita, walang nagpatotoo, walang mga hindi kumpleto yung detalye doon sa pinapakitang dokumento. Senator K1. Ano pang sinasabi mong totoo yan? Fabricated nga, sabi nila. Diba? sabi niya doon sa ibang mga kasamahan niya, na hindi naman niya ma-identify ko. Kasi sinabi niya kung sinong kasama mo dito habang ikaw nag-investigate. May mga kasama daw siya, pero wala siyang binanggit na name. Some of the IIS staff or members, ang sabi niya. So, ganito na lang, ganito, mag-identify ka kung sino yung... Kita mo! Boss Mike, kita mo. O, ganito na lang, kasi nga, wala namang masabi. O, walang maipakita, hindi kompleto yung dokumento. Ganito na lang, sabi ni K1. Oo. Matagal mo itong kilala eh, mga kasamahan mo. Mag-identify ka. Your Honor. Sinong nandun? Hoy, magsalita ka, K2, ha? Sino? Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. Tinatanong dyan, K2, kung sino yung mga kasama mo. Imposibleng hindi mo maalala. Bullshit ka. Pasok. Sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako. Na Iba yung sagot! Iba ba't? Iba yung sagot ni K2. Bakit hindi mo? Halata ka eh. Iba yung sagot sa tanong mo, K1, ni K2. ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Yun nga! Sino ka? Sino yun? Po. In this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi Honor, mo doon? sa tagal po ng panahon, humigit... Ay, hindi ako papayag. Ako nga natatandaan ko pa lahat ng mga kasama ko sa school. Sinungaling kang kalbo ka. K2. Sinungaling? Si kalbo, hindi matandaan? 10 years lang? Naniniwala ba kayo doon? Kay kalbo? Na hindi niya natatandaan? Siyempre. Hindi. Pasok. Kumulang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po... Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Wala! Ito si K1 nakakainis eh. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. Ang sabi niya sa kanyang mga report, nilalagay niya yung mga pangalan na nandoon at nakapag-witness ng kanyang pag-iimbestiga. Dito... Correct, attorney. Diba? Nilalagay niya yung pangalan, di niya matandaan. Ako nga, lahat ng binigyan ko ng love letter, tandaan ko. Napakita ni General Lasso na wala ka palang nilagay na pangalan. Generic lang. Ang sagot niya ganito, so paiwas. Ang sabi niya, naiintindihan ko kung bakit
Attorney, tama. Hindi niya sasagutin niya ng diretso. Ibabaling niya. Ganon, no? Isisegue niya. Lilikuin niya. Babaguhin niya yung kwentuhan nila ni K1. Di ba? Babaguhin niya yung kwentuhan nilang dalawa. Oo. Di ba, no? Sige, attorney, banat. Ang sabi niya sa kanyang mga report, nilalagay niya yung mga pangalan na nandoon at nakapag-witness ng kanyang pag-iimbestiga. Dito, napakita ni General Lasso na wala ka palang nilagay na pangalan. Generic lang. Ang sagot niya ganito, so paiwas. Ang sabi niya, naiintindihan ko kung bakit sila ganyan ngayon. Kasi ang usapan dito, karir. Siyempre, pag nagsilata sila laban sa administrasyon, tanggal. Diba? Sabi niya, tanggal. Ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo. Pagkain. Hindi mo nga mabanggit. Boss Mike, sabi nila kalma ka lang daw. Hindi mo nga mabanggit kung sino yung mga kasama mo. 'Di ba, Kalbo? Bakit hindi mo mabanggit, hindi mo matandaan kung sino yung kasama mo na nandoon nung ginawa mo yung report na yan? Bakit, Kalbo? Kalmado na ako, ha? Huwag mong hintayin na ko dito, hurimentado. Diba? Babaguhin ang kwento. Ayusin mo. Po sa kanilang mesa. Ito ngayon, sabi niya. Ina-analyze ko lang yung mga sinasabi niya, mga kayubi. Ang sabi niya kanina, isa siya sa mga nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Sinabi niya yun. Ayan na, makinig kayo. Maganda to. Isa siya madalas magreklamo siya irregularidad na nangyayari dyan sa PIDEA. Tanggal. Diba? Sabi niya, tanggal. Ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo. Pagkain po sa kanilang mesa. Ito ngayon, sabi niya. Ina-analyze ko lang yung mga sinasabi niya, mga kayubi. Ang sabi niya kanina, sabi niya, isa siya sa mga nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Sinabi niya yun. Isa siya sa mga nagreklamo sa mga irregularidad sa PIDEA. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenteng kasama ko. Inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyan ka. Sabi niya kanina, isa siya sa mga nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Sinabi niya yun. Isa siya sa mga nagreklamo sa mga irregularidad sa PIDEA. Okay. Kung itong na-investigate mo ay existing talaga at that time. That's March 10, 2012. At bigla lang wag mong galawin yan. Correct. Diba? Wag mong galawin yan. At pumayag siya. Bakit hindi mo nireklamo? Yun nga! Kung ikaw talaga ay madalas na magreklamo, K2 yan. Bakit yan? Na sinasabi mo na irregularidad na nangyayari dyan, kasama yan, yang pinasasabi mong pinigilan kang kalbo ka. Oo. Bakit? Bakit hindi ka nagreklamo?
Bakit kay Maharlika ka nagreklamo? Sabi mo madalas ka nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Oo nga. Hindi ba dapat may record ka na nireklamo mo dahil hindi nila tinuluyan yung alias Bongbong at alias Maricel? Oo nga. O bakit? Nasaan yung reklamo mo? Na sinabi po, dati ka pa nagrereklamo sa iba-ibang issue at pinirmahan pa ng isang officer. At tungkol dito, dapat nagreklamo ka kasi hindi tinuloy. Oo. At malaking pangalan ang involved rito, Ah, partner. Kung yes. totoo. Correct. Malaking pangalan yan, pero bakit hindi ka nagreklamo? Ang dami-dami mong pwedeng pagreklamuhan dyan. Yun na nga, attorney, nagtataka kami. Oo, parehas tayo. Tataka dito kay K2, tsaka kay K1. Kasi ngayon, ang focus ko kay K1. Bakit? Parang inaayunan pa ni K1 itong si K2 kahit alam niya na nagsisinungaling. Yes, di ba? kung totoo. Kung totoo. Di ba? No. So, yun lang yung sa akin, di ba, partner? So, kasi ito, although na-dismiss naman yata ito mga kayubi, naging sangkot yata itong si Mr. Jonathan Morales sa extortion. Mhm. At parang ang nagreklamo pa sa kanya or nag-reveal nito, yung dati niyang bossing. Si Deputy Director Carlos Gadapan. Na sinabi nga ni Senator Bato, nakilala niya na straight. 'Di ba? Pero tingin ko naman na dismiss baka hindi kinaya ng ng dokumento to prove, although syempre nandun na yung parang pagbibintang sa kanya. Kung natakasan niya yun, di okay kasi baka kulang yung ebidensya, 'di ba? So, yun lang mga kayubi, 'di ba? Pansinin natin. Bakit ito pinasok sa hearing? Pumunta Bakit? Bakit pinasok sa hearing? Kasi kasabwat daw to. Tanungin natin. Sige. Question mark. Ganon. Bato, K1. Senator K1, Bato. Kasabwat ka ba? Ayan, may question mark yan, ha? Bato, bakit mo hinayaang pumasok yan dyan? At parang sigang-siga kaysa sa sayo. Kasabwat mo ba yan? Nagtatanong, ha? mas maliwanagan tayo. Yung Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na Oo naman, sinungaling ka. ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Kita mo, no? Alam mo, lahat ng tanong sa kanya, wala namang nasagot na matino. Ngayon, gagamitin niya yung sinabi rin. Sinabi rin ni Pangulo daw niyang Duterte na kasama daw si Maricel Soriano. Kita nyo? Tapos tatanungin uli yan, ano yung sinabi? Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2020. Conclusion mo yung K2. Ikaw lang nag-isip nun. Still, chismis lang yan. Diyos ko, puro chismis. Okay. To si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny nila Gerald Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Ginawa mong dahilan si Duterte. Ikaw nga yung nandyan, yung ano lang, yung nalalaman mo lang. Hindi yung nalalaman ni Duterte dahil hindi kami naniniwala siya magaling magtanim ng kaso.
klaseng investigasyon yan? Ha? Pasok! Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino? Oy, Bato, wag ka nang maang-maangan. Si Bato, ano? Pinakita ng ano, ng PDEA? Alam mo yung pagmamaang-maangan ni K1? Ganon. Oh, sige, tuloy mo ang pagtatanga-tangahan mo, Bato, ha? Your Honor, Bisaya po kasi yung yung kanyang salita during nung rally. Ay, Bisaya pala. Bakit mo naintindihan? Kung Bisaya yon at hindi mo mabanggit ngayon kung paano sinabi, abay, nagsisinungaling ka. Paano mo nasabing kelinaw-linaw na sinasabi mo na sabi ni Pangulong Duterte na nakita at pinakita ng PDEA, etc. Ang liwanag eh. Tapos tinatanong ka ngayon kung paano. Bakit di mo masabi ng diretso tapos sabihin mo Bisaya kasi? Sasampalin kita ng burat. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente. Nagbibigay siya ng kwento. Pero nung tinanong siya kung sino ang nagpakita, hindi niya na masagot. Kaya nga, attorney! Kaya nga, di ba? Hindi mo masagot, kalbo ka. Tinatanong ka kung sino nagpakita, hindi mo masagot. Nasagot niya ba yung tanong ni Senator Bato de la Rosa? Kung Hindi. sino ba ang nagpakita nung sinasabing dokumento kay dating Pangulong Duterte? Hindi. Wala. Hindi. Wala, attorney. Siyempre, si Bato, magpapatay mali siya yan. Kampi sila attorney, kampi sila. Oo, kampi sila. Oo, mukhang hindi nasundan ni K1. Hindi nasundan. Oo, pasok. Wala siyang nasagot. Wala. Hindi kaya ang dokumentong ito ay ginawa para hindi mapahiya si dating Pangulong Duterte na nagsasabi na mayroon siyang nakitang PDEA document? Correct ka, attorney. Wag na, hindi kaya. Yun na yun. Para nga naman hindi mapahiya si Digong sa kakasabi na may nakita siyang dokumento. Pero hanggang ngayon, attorney, wala pa rin yung video. Diba? Nasaan muna yung video? Sabi dito, pulburon video muna. Nasaan? Wala. Wala nga. Patungkol sa paggamit ng pulveron ng ating Pangulo. Noong pa siya tinatanong kung anong dokumento to. O, tandaan natin, umamin dati si Pangulong Duterte na sila ay nagpaplanta ng ebidensya. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. So para saan pala ito? Sabi ni attorney, maaaring ginawa lang daw yung papel na yan para palabasin, para hindi mapahiya si Digonyo. Diba? Tapos, unboxing. Sabi ni Tina B. Diba? Tree planting alam ni Digonyo. Pentagong is master of planting evidence. Scripted ang palabas ni Senator Bato sa Senado, sabi. Gusto lang nila sirain ang presidente natin. Ay, nako. Okay, tuloy. Yan ang source niya, si Digong, na mahilig gumawa ng planted na ebidensya. We arrested persons but we released them, but telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, Wala. sir. Wala po. Oh, Bato, wala nga daw. Ang PDEA na nagsasabi. Ha? Mga taong gobyerno ang nagsasabi. Katulad mong kalbo ka. Ay,
Katulad mong senador ka, di ba? Oh, ano pa? Wala na. Finish na dapat yan. Di ba? Dismiss mo na yan, kumbaga. Pero parehas kayo ni Kalbong isa, K2, na nagdadadakdak pa rin sa social media. Ayun, si Kalbong 2, nandun, nagpapa-interview kay Maharlo Kaluka. Ikaw naman, si Senator K1, nagpa-interview sa SMNI. Kita nyo yung mga kalbuhan nila? Kaya tama, kalbo talaga, yung ginawang Senate hearing na yan. Mga kalbo eh. Kalbong-kalbo. Oo. Sarsuela. Pasok. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan eh. Oh, kita nyo? Hindi siya naniniwala. Sa kanya galing. Hindi. Kita nyo. Deadlock na tayo. Wala na. Pero hindi pa rin ako naniniwala na wala yung papel na yan. Sasampalin kita ng burat. Kalbo ka talaga. Alam mo, hindi na nakakapagtaka kung bakit ka nakalbo. Diba? Deadlock tapos hindi ka naniniwala na hindi totoo yung papel? Obvious. Oh. Pasok. Andyan, nakaprint, nakikita natin. Andyan. Saan patungo itong hearing? Yan ang tanong ng taong bayan eh. Ang gusto nga ni Jonathan Morales, magpa-drug test, doon talaga yung tinutubok niya. Pero hindi. That's not the issue. Actually, and hindi yan yung pake ng hearing na ito. So, partner. Na sinagawa ni Senator Bato de la Rosa. Saka 2012 pa to, partner. Ba't mo uutusan ngayon? Correct. Oo nga. Bakit uutusan niyo yung presidente namin? Sasampalin kita ng burat. God. Bakit? 2012 pa yan. Bakit ngayon lang kayo maggaganyan? Dapat nung 2012 pa. Sasampalin kita ng burat. So alam nyo na, kapag bumoto kayo ng kalbo, alam nyo na. Our beloved Boss Mike Severa.